Magandang hapon po sa ating lahat, mga kapatid. Sa hapon pong ito ay magpapatuloy tayo sa ating pong pag-aaral ng salita ng Diyos sa pamamagitan po ng gawain na ito ng Family Bible Study. At atin pong ipagpapatuloy ang ating pong topic na The Family as the Domestic Church. Napakalawak po ng topic na ito at hindi po natin maaaring tapusin sa buong panahon ng ating pong Family Bible Study. Kaya naman po sa hapon pong ito, ang ating pong tatalakayin ay ang unang bahagi ng dalawa sa huli na topic natin regarding this subject. At sa oras pong ito, ating pong itutuon ang ating pag-aaral sa napakahalagang paksa ng pakikidigmang espiritual sa loob ng tahanan. Ito po ay isang bagay na napakahalagang pagbulayan natin, lalong-lalo na po sa panahon po ito. At sa gabay po ng banal na espiritu at sa pamamagitan ng ilang mga bahagi ng banal na kasulatan, muli po nating diskubrihin ang kahalagahan ng paghahanda o kung paano natin maihahanda ang ating pong pamilya sa pagsasagawa ng napakahalagang bagay po ito sa loob ng ating pong tahanan. Tayo po ay magsimula sa pananalangin. Iyuko po natin ang ating ulo sa harapan ng Diyos. Minsan pa narito muli ang iyong mga anak, dakilang Diyos, na nagkatitipon sa aming mga tahanan upang muling pagbulayan at pag-aralan ang iyong mga banal na salita. Dalangin namin, O Diyos, ang patnubay at paggabay ng banal na Espiritu sa amin, na siyang magbibigay sa amin ng karunungan, ng bukas na isip, bukas na puso, upang patuloy namin maunawaan, O Diyos, ang iyong mga salita na aming pag-aaralan sa oras na ito. Kaya naman po patuloy na ang dalangin namin ay ang higit mo pang pagpapala sa gawain pong ito, na patuloy na magamit po ito upang palalimin, patatagin ang pananampalataya ng buong pamilya, upang patuloy namin masumpungan ang aming pong mga sarili na nagbibigay ng buhay sa iyo bilang isang buong pamilya. Samahan mo kami, O Diyos, sa oras pong ito at sa inyo namin patuloy na pinagkakatiwala ang gawain pong ito sa tanging pangalan lamang po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Bago po tayo magpatuloy sa ating pag-aaral, awitan po natin ang Panginoon ng mga awit na pagsamba. May sarap-sarap pa rin sa'yo, pagpapala mo'y lubos-lubos. Minsan ang ating kaaway, pilit natin natangay ang damdamin. At sa aking pagpupuri, ko'y lubos na nagtagumpay. Ang kailangan lang ay bawat sa presensya mo, bawat sa iyong salita, bawat ang sikreto mo. Sarap pa rin sa'yo, O Panginoon. Ang mga pagpapala mo'y lubos-lubos. Minsan ang ating kaaway, pilit natin natangay ang damdamin. At sa aking pagpupuri, ko'y lubos na nagtagumpay. Ang kailangan lang ay bawat sa presensya mo, ang sikreto mo, bakit ako ang saya? Bawat sa presensya mo, bawat sa iyong salita, tulad ng isang isa, ko'y laging ako sa'yo. Ang kailangan lang ay bawat sa presensya mo.
lito at kaguluhan. Sagot ay kapayapaan. Sa mundo ay kahirapan, yaman ko ay sa'yo natagpuan. Salita mo, panghahawakan ko. Salita mo, tapat at totoo. Lahat ay nasa'yo, sapat sa buhay ko. Salita mo ay nararanasan ko. Salita mo, panghahawakan ko. Salita mo, tapat at totoo. Lahat ay nasa'yo, sapat sa buhay ko. Salita mo ay nararanasan ko. Jesus, ikaw ang salita ng buhay. Tanging ikaw ang nagbibigay kahulugan sa aking buhay. Salita mo, panghahawakan ko. Salita mo, tapat at totoo. Lahat ay nasa'yo, sapat sa buhay ko. Salita mo ay nararanasan ko. Salita mo, panghahawakan ko. Salita mo, tapat at totoo. Lahat ay nasa'yo, sapat sa buhay ko. Salita mo ay nararanasan ko. Nararanasan ko. Nararanasan ko. Nararanasan ko. Kung kayo po ay may banal na kasulatan, makibukas po kayo sa akin sa liham ni Pablo sa mga taga-Efeso. Ika-6 na kabanata, ang talata po ay 10 hanggang 20. Ganito po ang sinasabi. Bilang pagwawakas, magpakatibay kayo sa kalakasang galing sa Panginoon at sa kanyang dakilang kapangyarihan. Isuot ninyo ang buong kasuotang pandigma na kaloob ng Diyos upang mapaglabanan ninyo ang mga pakana ng Diablo. Sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga makapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutan ito, sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Kaya't gamitin ninyo ang kasuotang pandigma na mula sa Diyos. Sa gayon, makakatagal kayo sa pakikipaglaban pagdating ng araw na sumalakay man ang masama, upang pagkatapos ng labanan ay matatag pa rin kayong nakatayo. Kaya't maging handa kayo. Ibigkis sa inyong baywang ang sinturo ng katotohanan at isuot sa dibdib ang baluti ng katuwiran. Isuot ninyo ang sapatos ng pagiging handa sa pangangaral ng mabuting balita ng kapayapaan. Lagi ninyong gawing panangga ang pananampalataya na siyang papatay sa lahat na nagliliyab na palaso ng Diablo. Isuot ninyo ang helmet ng kaligtasan at gamitin ang tabak ng Espiritu na walang iba kundi ang salita ng Diyos. Manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon, humiling at sumamo sa patnubay ng Espiritu.
lagi kayong maging handa at patuloy na ipanalangin ang lahat ng hinirang ng Diyos. Ipanalangin din ninyong ako'y pagkalooban ng wastong pananalita upang buong tapang kong maipahayag ang hiwaga ng magandang balita. Dahil sa magandang balitang ito, ako'y isinugo at ngayon nakabilanggo. Kaya ipanalangin ninyong maipahayag ko ito ng buong tapang gaya ng nararapat. Pinagpala ng Diyos ang pagkabasa ng Kanyang salita. Patuloy niya nawa tayong bigyan ng karunungan at ng kaunawaan sa atin pong pag-aaral ng mga ito. Sa atin pong nakaraang aralin, kung maaalala po natin, ay tinalakay po natin ang tungkol sa discipleship sa loob ng tahanan. Sabi po ng isang theologian na si Joel Green, Christian discipleship is the continuous process of belonging to Christ. Kapag ikaw ay nag-umpisa ng sumunod sa Panginoong Jesus, unti-unti mo nang iniiwan ng iyong mga dating allegiances na hindi ayon sa kalooban ng ating Panginoon at hindi ayon sa buhay na Kanyang ninanais natin na taglayin. And therefore, meron pong constant struggle. At kasabay po ng atin pong pagpasok sa buhay ng discipleship, ay ang atin din pong pagpasok sa tinatawag po nating spiritual warfare. Kaya kung sa loob po ng pamilya ay may nagaganap na discipleship, it also means that there is a constant spiritual warfare or spiritual battle that is happening inside our homes. Kaya naman, napakahalaga mga kapatid na pag-usapan po natin ang paksang ito sa hapon na ito na pakikibaka o pakikidigmang espiritual sa loob ng tahanan. Alam ko po ito ay sobrang pamilyar na subject na po na palagi nating naririnig at pinag-aaralan. Subalit mapapansin po natin lately, isa po ito sa mga naging pinaka-neglected na topic sapagkat ang naging focus po ng karamihan kapag ang pinag-uusapan ay tungkol sa pamilya, ang nagiging focus madalas ay yung pragmatic o practical side ng buhay ng pamilya. Yung pampisikal na aspeto at yung mga bagay po na may kinalaman sa pag-satisfy ng laman na sinasabi ng ating pong mundo na doon nakabatay ang good life. Subalit, sa banal na kasulatan po, makikita natin na hindi exempted ang pamilya doon sa tinatawag natin na cosmic conflict sa pagitan po ng Diyos at ng ating kaaway na si Satanas. Sapagkat ang marriage at ang pamilya po ay hindi simpleng human convention o cultural custom. Sa banal na kasulatan po mga kapatid, ang pamilya ay divine institution. Kaya naman, it should be expected ng ating pong kaaway na si Satanas na nagnanais magwasak sa mga gawa ng Diyos ay talagang aatakihin ang pamilya. Ito po ang dahilan kung bakit dapat na itrato at unawain ang pamilya. Hindi lamang po batay sa konteksto ng ating pong kasalukuyang cultural crisis, kundi maging sa konteksto din po ng constant conflict o cosmic conflict na sinabi po natin kanina. At nagre-require po ito sa atin ang pagkakaroon ng spiritual perspective at ng malalim na pagkaunawa patungkol po sa pakikibakang espiritual. So unahin po natin mga kapatid sa mga aral po batay sa konteksto ng Efeso chapter 6 verses 10 to 20, yung ating pong binasa kanina na passage, sapagkat nagpapakita po ito ng katotohanan ng pakikibakang espiritual at ng mga aral tungkol doon sa loob po ng ating pong pamilya. Ito pong ating passage na binasa mula po sa aklat ng mga taga-Efeso, liham ni Pablo sa mga taga-Efeso. Ito po ay affirmation, pagpapatibay na ang cosmic conflict sa pagitan ng Diyos and His angels sa isang banda at ni Satanas and his demons sa kabilang banda
ay konkretong nagaganap sa loob po ng pamilya. Kaya makakatulong po sa ating pag-aaral kung uunawain natin ang konteksto nito sa kabuuang liham ni Pablo sa mga taga-Efeso. Makikita po natin dito mga kapatid, yung kahalagahan na itong passage na ito ang pinaka-sentro, sabi ng mga scholars. Ito yung pinakamahalagang passage na tumatalakay tungkol po sa tinatawag nating spiritual warfare sa loob ng ating pamilya. Bagamat para bang ang focus nito ay wala sa loob ng pamilya, and in fact, ginagamit po palagi ang passage na ito sa pangangaral para po ipanalo ang individual o personal o private na pakikibakang spiritual. Subalit, kailangan maunawaan po natin sa context nito, tinalakay po na kasama nito yung mga issue sa loob ng pamilya. So, ibig sabihin, sabi nga ng isang scholar, ito ay pang-pamilyang passage. Hindi po ito tumutukoy sa individual o personal na spiritual battle, kundi sa kabuuan po ng pamilya. Makikita po natin ito sa ating pong pagpapatuloy ng pag-aaral natin. Makikita po natin, sa nauna pong kabanata, specifically po yung chapter 5, verses 21 to 33, tinalakay po doon ng detalyado ang tungkol sa marriage. At dito po sa chapter 6, sa mga naunang mga talata, especially verses 1 to 4, tinalakay naman po ang tungkol sa pangangalaga ng mga anak. So makikita natin, bago po itong passage natin, ang tinatalakay ni Pablo ay tungkol sa mga relasyon at tungkol sa kabuuang buhay ng pamilya. At ito po mga kapatid, makikita po natin itong passage na ito, bahagi siya ng application ni Pablo doon sa sinasabi niyang pagpapalang espiritual na ipinagkaloob po sa mga mananampalataya sa pamamagitan ni Kristo. Makikita po natin sa chapter 1, verses 3 to 14, nang ang mga mananampalataya ay mabuhay ng kasama ng ating Panginoon. At ngayon, sinabi ni Pablo, pinag-isa sila sa iba pang mga mananampalataya. At nagresulta ito mga kapatid sa pamumuhay bilang mga anak ng liwanag. At bilang mga anak ng liwanag, tinatanggal natin ang ating lumang pagkatao na nabalot ng kasalanan. At ngayon ay isinusuot natin ang bagong pagkatao na sabi po sa chapter 4 verse 24 ay nilikhang kalarawan ng Diyos at nahahayag sa matuwid at banal na pamumuhay ayon po sa katotohanan. So makikita natin mga kapatid, magkakarugtong po ang mga sections na ito, ang mga passage na ito, hindi sila magkakahiwalay. Unfortunately, bagamat sila ay magkakarugtong, subalit madalas po itong paghiwa-hiwalayin ng mga nangangaral ng salita ng Diyos. Kaya ang nagiging tendency ng marami ay yung pag-aakala ng issue ng spiritual warfare sa mga talatang ito ay tumutukoy lamang sa individual or personal or private spiritual battle. Kaya ito pong kaisipang ito tuloy ang nagbunga mga kapatid sa maraming mananampalataya ng pagiging self-centered kahit po sa usaping spiritual. Di ba maririnig natin palagi ang mga mananampalataya, basta okay ako kay Lord, basta ako'y nananalangin, basta ako'y sumisimba kahit hindi kasama ang pamilya, basta ako'y nagbabasa ng Bible, basta okay ang personal na relasyon ko kay Lord. No, okay na ako. Without considering other people's spiritual battle, without the community in mind, and without even the family in mind. Kaya, hindi po nakakapagtaka kung bakit mapapansin po natin parang bibihira na tayong makakita ng mga pamilya na pinag-uusapan ang kani-kaniyang struggle sa loob ng tahanan, no, especially spiritual problem. Parang mas madali pong pag-usapan sa loob ng pamilya yung nagiging problema sa trabaho, yung nagiging problema sa pag-aaral ng anak, and other peripheral or exterior stuff. Subalit, hindi po madalas pinag-uusapan ng spiritual na aspeto ng buhay. At parang takot na takot ang pamilya na pag-usapan
ang spiritual na aspeto ng buhay, no, sa loob po ng tahanan. While in the scriptures, doon po sa mga spiritual na bagay, nagsisimula, mga kapatid, yung surface problem. Kaya doon din dapat natin sinisimulang i-address ang mga problema po ito. So napakaganda pong reminder nito sa atin. Ano po? Sa atin po, bilang pamilya, kailan po ang huling beses na nagkumustahan po ang mga magulang, no, kinumusta ng mga magulang ang anak, nagkumustahan ng mga mag-asawa, nagkumustahan sa loob ng pamilya tungkol po sa kanilang espiritual na kalagayan. Sapagkat makikita po natin na sa kaisipan ni Pablo, sa mismong mga pakikipagrelasyon ng mga tao sa loob man o sa labas ng tahanan, ito man ay pakikipagrelasyon sa mga mananampalataya o sa mga hindi mananampalataya, dito po natin makikitang nahahayag yung tinatawag nating spiritual warfare. At ang intentional na pagharap po natin dito ay napakahalaga. Dahil, sabi po ng mga scholar, kung lalaliman pa natin ang pag-aaral tungkol po dito, makikita po natin, mga kapatid, na lumalabas pa nga na itong ating passage na ito, yung chapter 6 verses 10 to 20 na tumatalakay sa spiritual warfare, napaka-crucial na paksa nito sa liham ni Pablo para sa mga taga-Efeso. Sapagkat makikita ka naman natin from time to time, no, sa buong liham ni Pablo at sa lahat ng mga tinatalakay niya sa buong pagsulat niya, para bang ito ang kanyang nagiging point of reference, na para bang sinasabi ni Pablo na sa pamamagitan ng spiritual warfare na ito, magagawa nating magpatuloy sa pamumuhay ng may kabanalan. At sa pamamagitan lamang nito, patuloy tayong magiging mga mananagumpay. At patuloy po tayong makakapamuhay ng ayon sa pagkatawag sa atin ng Panginoon on a familial level. Not just on the individual or private level. Napakahalaga po nito, mga kapatid. Sapagkat makikita po natin sa immediate, sa tinatawag na immediate context, pag sinabi po natin immediate context, yun po yung mga talatang nakapaligid, no? Yung nauna at yung mga talatang sumunod dito po sa passage po natin. Kung titignan daw po natin yung immediate context ng verses 10 to 20, meron pong napakahalagang command si Pablo, at yung command na yun, mga kapatid, ang sumasaklaw sa kabuuan ng pagtalakay ni Pablo tungkol sa mga pamilya, tungkol sa mga usapin sa pamilya, na nag-umpisa pa po sa chapter 5 verse 21 hanggang dito po sa chapter 6 verse 4. Yung command daw po yun ay makikita natin sa chapter 5 verse 18, na dapat kayong mapuspos ng espiritu. Kaya makikita po natin, mga kapatid, sa passage po na ating pinag-aaralan ngayon, mukhang binalikan po ni Pablo ang kanyang topic na ito ng pagiging puspos ng espiritu. Sapagkat sinabi po dyan ni Pablo sa chapter 6 verse 17, gamitin ninyo ang tabak ng espiritu. At gayon din naman sa chapter 6 verse 18, sabi niya, ang mga mananampalataya ay dapat manalangin sa lahat ng pagkakataon sa patnubay ng espiritu. Sapagkat sabi niya po sa talatang 12, napakaganda po ng sinabi ni Pablo dito sa verse 12 po ng chapter 6. No, sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, at sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutan ito, ang mga hukbong espiritual na kasamaan sa himpapawid. Kung papakinggan po natin ang mga pananalitang ito ni Pablo, para pong malayo na sa usapin ng pamilya, di po ba? Pero sa mahabang pagtalakay po ni Pablo patungkol sa dapat na pamumuhay ng pamilya, kumbaga ipinalaman niya ang tungkol po doon sa tinatawag nating spiritual warfare. Sa kadahilanan po na dahil nga po ang mga mananampalataya ay ipamumuhay ang kanilang Kristiyanong pananampalataya sa konteksto ng kanilang pamilya,
Nangangahulugan po ito na kinakailangan i-acknowledge ng bawat miyembro ng pamilya na may possibility na yung kanilang lumang pagkatao ay palagi pa rin silang kakalampagin o gagambalain, bubulabugin upang muli silang hilahin palayo sa Diyos at upang muli silang tuksuhin na magrebelde laban sa Diyos. At para bang sinasabi ni Pablo dito, napakalaki ng possibility na talagang gagamitin ng kaaway nating si Satanas ang ating mga sinful tendencies upang muli tayong linlangin at upang muli tayong mapalayo sa Diyos. Kaya ipinapakita po dito ni Pablo na ganito po kahalaga ang spiritual warfare sa loob ng tahanan sa pamamagitan po ng palagiang pananalangin, paghingi ng tulong at gabay at pagpapasakop sa banal na Espiritu. Napakahalaga po nito mga kapatid. Kaya makikita natin, ano po ang key element sa spiritual warfare. Ayon po sa banal na kasulatan, specifically sa ilang mga sulat po ni Pablo, ang key element ng spiritual warfare ay ang kaisipan ng tao. So tignan po natin mga kapatid yung pangalawang punto na nais ko pong bigyan diin sa hapon po ito, yung pananagumpay sa pakikibakang espiritual sa pamamagitan ng pagbabago ng isip. Sabi po ni Pablo sa 2 Korinto 11, talatang 3, ngunit nag-aalala akong baka malason ang inyong isipan at mailayo kayo sa tapat at dalisay na pananampalataya kay Kristo tulad ni Eva na nalinlang ng ahas. Gayon din naman po sa kabanatang 10 ng 2 Korinto pa rin po, talatang 3 hanggang 5, kung nabubuhay man kami sa mundong ito, hindi naman kami nakikipaglaban ayon sa pamamaraan ng mundong ito. Ang sandatang gamit namin ay pakikipaglaban sa pakikipaglaban ay hindi sandatang makamundo, kundi ang kapangyarihan ng Diyos na nakakapagpabagsak ng mga kuta. Sinisira namin ang maling pangangatwiran, may kinalaman pa rin po sa kaisipan. Ginagapi namin ang lahat ng pagmamataas laban sa kaalaman tungkol sa Diyos at binibihag namin ang lahat ng isipan upang matutong sumunod kay Kristo. So makikita po natin dito mga kapatid, sa umpisa pa lamang ito ang dahilan kung bakit maging sa pangangaral po ng ating Panginoon Jesucristo, ang kanyang mensahe agad ay repent. Repent, for the kingdom of God is at hand. Sapagkat sabi po dyan, ang isang kahulugan ng repentance ay a complete change of mind, a complete o a total transformation of the mind, Metanoio. Sa Greek, meta is, sabi dyan, change, and yung noio ay disposition, a change, a complete change of disposition. Makikita rin po natin ang konseptong ito maging sa mga sulat ni Pablo, especially sa Romans 12, chapter 1, verses 1 and 2. At kapag tinignan pa natin ibang sulat po ni Pablo, kapag bibigyan na niya ng concrete na application ang kanyang malalalim na pagpapaliwanag ng malalalim na konsepto ng ating pananampalataya, ang kauna-unahang bagay na madalas niyang ipagawa sa mga mananampalataya ay ang pagbabago ng isip. So ibig sabihin, ina-acknowledge ng mga New Testament writers ang kahalagahan nito. At ibig sabihin din po nito, ang spiritual battle ay maipapanalo ng isang tao o ng isang pamilya. Hindi lamang po sa pamamagitan ng palagiang pananalangin at pag-aaral ng salita ng Diyos ng sama-sama. Mahalaga po ito. Dahil sa pamamagitan po ng mga gawain ito, nauunawaan natin ang kalooban ng Diyos. At sinisikap nating lakaran po ito sa gabay ng banal na Espiritu. Subalit kapag ang pinag-uusapan po natin ay ang pagbabago ng isip o ang pagbabago ng katatayuan sa harapan ng Diyos, nangangahulugan din po ito ng pagkamatay o kamatayan sa atin pong mga sarili. Dahil alam ko po, mag-a-agree kayo sa akin at pilitin man po natin itong hindi aminin. Subalit sa kaibuturan po ng ating puso,
Meron tayong malalim na pagnanais para po sa mga bagay na masarap gawin, sapagkat ito ang makakapag-satisfy sa atin kahit pa hindi ito ang nais ng Diyos. At minsan pa nga kahit ito'y makakasira sa sarili nating pamilya. Kaya tingnan ninyo po, pagmasdan ninyong mabuti, evaluate natin mabuti. Ang madalas na dahilan ng kaguluhan sa pamilya, hindi naman po talaga yung malalalim na bagay. Meron din naman po malalalim na dahilan. Pero madalas yung mga petty na away lang, kahit po sa loob ng church. Ang pinag-aawayan, ang hindi pinagkakasundo ng mga mananampalataya, yung mga petty na bagay. No? Mga mabababaw na bagay. No, minsan, hindi lang napagbigyan yung gusto, magwawala na. Napakabababaw na mga bagay. Pero magtataka tayo, bakit po lumalaki ang mga pag-aaway sa loob ng pamilya o sa loob ng iglesia? Kasi yung attitude na hindi maganda, na nakakasakit din po sa iba na miyembro ng pamilya o ng iglesia. Kaya nga po, kagaya po ng sabi natin kanina, yung mga lumang pagkatao po natin ay maya ay natitrigger at ginagamit po ito ni Satanas upang linlangin tayo. At tayo naman, since galit tayo, kasi hindi tayo napagbigyan, hindi ginawa yung gusto natin, ang tingin natin sa sarili natin ay tama tayo at may karapatan tayong gumawa ng mali kahit ang tingin natin ay lalo na kung ang tingin natin ay hindi nire-respeto yung kagustuhan natin. Kaya hanggat walang pangyayari ng kamatayan sa sarili, mga kapatid, hindi rin po maaayos ang anumang problema. Ito man ay pangpamilyang problema o ito man ay problemang personal o problema sa iglesia. Hindi lamang po mga kapatid sa iglesia, kundi maging sa mga pakikipagrelasyon po natin sa kapwa. Kung titignan po natin ang ating mundo sa kasalukuyan, ito po ang nangyayari. Hindi ko na po siguro kailangan pang isabihin ng detalyado yung nangyayari po ngayon sa United States. Nakakalungkot po, di ba? Subalit ito yung realidad ng buhay. At napakarami pong family ang affected dahil po sa mga pangyayari pong ito. Kaya napakahalaga, mga kapatid, naunawaan po natin, mukhang talagang sinadya ni Pablo na ipalaman, no, sa mga usaping pamilya yung tungkol po sa pakikibakang espiritual, sapagkat ito, mga kapatid, ay napakahalaga upang magtagumpay tayo dito. At alam niyo po ba, isang shocking po na bagay na akin pong nadiskubre nitong mga nakalipas na araw, meron pong inilabas na data ng result ng joint study ng World Health Organization. Kasama po nila ang Institute for Health Metrics and Evaluation at yung Johns Hopkins University. Naglabas po sila ng result ng kanilang pong pag-aaral noong May 29. Doon ko po na-discover, sobra po tayong preoccupied sa kamatayan na nadulot ng COVID-19. Pero alam niyo po ba, ang totoo pala, pang number 12 lang ang COVID-19 sa mga dahilan ng maraming kamatayan sa mundo. Ang number 1 po, mga kapatid, sa list ng dahilan ng kamatayan sa mundo ay yung abortion. At sabi doon sa study, karamihan po ng cases ng abortion ay family-related. Sabi po doon sa data na inilabas nila, mayroong 17,397,000 o 395,866 deaths na nadulot po ng abortion as of May 19, 2020. Imagine that. Ang COVID-19 po, mga kapatid, ay 360,412 deaths as of May 20 nung nilabas po nila ang data po ito. No, hindi po natin minamaliit o tinitignan na lesser evil ang kamatayang dulot po ng COVID-19. Subalit ang pinupunto po natin dito, mga kapatid,
because of the so-called practicality na gustong ipatupad ng maraming mag-asawa, pinipili po nilang mamatay ang napakaraming inosenteng sanggol. At karamihan daw po dito mga kapatid ay desisyon ng mag-asawa. Maliit na porsyento lamang daw po ang yung, alam niyo na po, yung nadisgrasya lang na inayawan yung anak kaya piniling ipalaglag. Napakalaki po, mas malaki daw po ang percentage ng mga asawang nagdesisyon na ipalaglag ang nag-uumpisa pa lamang na buhay ng kanilang anak. Alam niyo po kung anong dahilan nila? Dahil hindi pa daw sila ready sa pagkakaroon ng anak. Ganoon mga kapatid, kaliit ang pagtingin sa buhay ng sanggol. At nangyayari po ito sa context ng family. Family-related ang dahilan. Family ang context ng bagay na ito mga kapatid. Kaya nung nabasa ko po ito, napaisip ako, mas nakakatakot pala ang kayang gawin ng mga tao sa kanilang kapwa at kahit mismo sa kanilang kadugo, kahit mismo sa kanilang pamilya, kaysa po sa kayang gawin ng COVID-19 sa mga tao. At least sa COVID-19 po, kapag nagkaroon na ng bakuna, madaling ayusin, madaling iligtas ang buhay. Pero ang kabiguan po, ang pagkatalo sa spiritual battle, kahit pa malulusog ang ating mga katawan, ang resulta po ay maaaring devastating. At ang data po na ito ang patunay na ang pagpili ng pamilya sa pragmatic o practical side ng buhay, na isinasakripisyo yung spiritual na bahagi ng buhay, ay kayang kumitil kahit ng inosenteng buhay ng bata. At nangyayari po ito on a familial level. So nangangahulugan lamang po ito na ang pamilya na hindi nakikibakas sa spiritual na aspeto ay may posibilidad na maging sanhi ng kapahamakan ng buhay. Napakahalaga po nito sa ating mga kapatid na atin po itong lubos na maunawaan. So, dalawang mahalagang bagay po ang atin pong tinalakay sa hapon pong ito. Una po mga kapatid ay yung pakikibakang o sa pakikibakang spiritual, hindi lamang po ito nangangahulugan ng walang tigil na pananalangin at sama-samang pag-aaral ng salita ng Diyos. Nangangailangan po ito ng malalim na resolve ng buong pamilya na magpasakop sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Ibig sabihin, lahat ng ating gagawin, lahat ng ating sasabihin, lahat ng ating iisipin at pagdidesisyonan bilang pamilya ay dapat resulta ng paggabay sa atin ng banal na Espiritu. Sa gayon, pangalawa, sabi diyan, magkakaroon tayo ng bagong pag-iisip at mararanasan natin yung kamatayan sa luma nating pagkatao upang matuto po tayo mga kapatid at ang ating buong pamilya na mabuhay lamang hindi lamang para sa ating sarili, kundi para sa Diyos, at mamuhay tayo dun sa buhay na ibinibigay niya sa atin sa pamamagitan po ng ating pong Panginoong Hesukristo. Sa oras pong ito, saglit po tayong magkaroon ng pagbubulay at pagtatalakayan ng mga bagay pong ito na gagabayan po ng mga tanong na atin pong makikita sa ating mga screens sa oras pong ito.
Pasalamatan po natin ang Diyos sa hapon pong ito na muli tayong nakapagbulay, nakapag-aral ng Kanya pong mga salita. Sa oras pong ito ay magkaroon po tayo ng pananalangin sa loob po ng ating mga tahanan. Sabihin po natin sa ating pong mga mahal sa buhay o sa mga kasama po natin sa bahay ang ating pong mga prayer concerns. At sa loob po ng 10 minuto ay sama-sama po tayong manalangin sa harapan ng Panginoon.
Tayo po ay magbukas sa pananalangin. Nagpupuri at nagpapasalamat po kami sa iyo, dakilang Diyos, sa gawain ng Family Bible Study. Naniniwala po kami na sinamahan niyo kami sa amin pong pagsasama-sama bilang isang pamilya. Salamat po sa katiyakan na sa bawat araw at sandali ng aming buhay, na anuman po ang aming pong naranasan o pinagdadaanan sa buhay, kayo po ay kasakasama namin. Hindi niyo po kami iniiwan, ni pinababayaan man. Salamat po sa aming pastor na ginamit ninyo upang turuan at palalahanan kami bilang pamilya sa pakikipagdigmang spiritual sa loob ng aming tahanan. Tulungan niyo po kami na laging magpasakop sa inyong kapangyarihan at sa pagsama ng inyong pong banal na spirito ay amin pong masumpungan sa bawat araw, sa bawat tahanan, na kami po ay sumusunod sa iyong kagustuhan. Sa inyo po ang lahat ng papuri at pagsamba sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen.